Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 20, talata 20 hanggang 28. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santiago. Si Santiago ay ang kapatid ni San Juan Evangelista at sila ay mga anak ni Zebedeo. Sila ay mga mangingisda mula sa Galilea noong sila'y tawagin ni Jesus, kasama sila Simon, Pedro at si Andres. At mula noon sila ay inanyayahan ng Panginoon na iiwan ng kanilang mga lambat at sila'y ginawang mangingisda ng tao. Si Santiago kasama si Pedro at si Juan ay ang tinatawag na tatlo sa pinakamalalapit na disipulo ng ating Panginoon. Kaya nga sa mga mahalagang pangyayari na ginawa ng ating Panginoon at naganap sa kanyang buhay ay naroon ang tatlong ito. Halimbawa, noong buhaying muli ni Jesus ang anak ni Jairo, nandoon si Santiago, si Juan at si Pedro. Nung nagbagong anyo ang Panginoon sa bundok ng Tabor, nakita nila si Moises at Elias, naroon si Santiago, si Juan at si Pedro. At higit sa lahat, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagdurusa sa hardin ng Getsemani bago siya pumasok sa kanyang paghihirap at pagkakapako sa krus, naroon si Santiago, si Juan at si Pedro. At sa karanasang ito, nakikita natin na unti-unti na si Santiago kasama ng ibang alagad ay hinuhubog ng Panginoon upang lumago sa pananampalataya. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay isang larawan kung paanong hinuhubog ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad. Sapagkat narito ang ina ni Santiago at Juan na nakikiusap kay Jesus na kapag naghari na raw ang Panginoon ay paupuin ang kanyang mga anak sa kanan at sa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. May inuman ba ninyo ang kopa na malapit ko ng inuman? At ito ang kopa ng pagdurusa. At buong lakas ng loob sinabi nila, opo, iinom kami. At sinabi ng Panginoon, daranasin nga ninyo ang hirap na katulad ng daranasin ko. Ngunit ang makakapagpasya lamang kung sinong mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay ang aking amang nasa langit. At dahil dito nang marinig ng 10 pang alagad ang ganitong pakiusap ng magkapatid na Juan at Zebedeo, sila ay nagtalo-talo. Sapagkat sa kaibuturan ng kanilang mga kalooban, lahat sila ay gustong mauna, magkaroon ng unang posisyon, maging tanyag at makilala. Ngunit sila ay tinuruan ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, kung gusto niyong maging dakila, kayo ay maging huli, maging lingkod ng lahat. Sapagkat sino man ang nagnanais na maging una, siya ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang paglingkuran, upang maglingkod. At unti-unti sa pagsunod ni Santiago sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon siya ng kaliwanagan. Kaya nga, si Santiago ayon sa malakas na tradisyon ng simbahan, nung mamatay, muling mabuhay at umakyat sa langit ang ating Panginoong Jesucristo, si Santiago puno ng pananampalataya at pag-aalab na ipahayag ang mabuting balita ay pumunta sa Espanya. Kaya nga ngayon ay may lugar sa Espanya na tinatawag na Santiago de Compostela at naroon yung tinatawag na Camino kung saan maraming peregrino ang naglalakbay doon upang ipahayag ang kanilang debosyon. Ayon sa malakas na tradisyon, noong nagpapahayag ng mabuting balita roon si Santiago, tila ba walang nakikinig sa kanyang mga tao. Nais niya ng sumuko. Ngunit dumating at nagpakita sa kanya ang Birheng Maria at binigyan siya ng konsolasyon. Kaya nga ayon sa tradisyon, ang lugar na yon, ang Espanya, ay pumasok at tinanggap ang pananampalatayang Kristiyano. At sa gawa ng mga apostol, makikita natin na si Santiago ang unang naging martir sa lahat ng 12 alagad. Siya ay namatay at pinaputulan ng ulo
ng haring si Herodes Agripa noong 44 na taon sa panahon natin ngayon. Makikita natin sa buhay ni Santiago kung paano ang isang taong tinawag ng Panginoong Jesucristo ay hindi naman agad perpekto sa pananampalataya. Hindi agad malakas ang pananalig sa Panginoon. Hindi dalisay ang intensyon. Maraming mga makasariling pagnanasa at pagnanais katulad ni Santiago at ng ibang alagad. Ngunit kung makikita natin ang ating mga sarili na may ganito tayong katangian, kaugalian, pag-iisip o pagnanasa, hindi natin kailangang maiskandalo. Hindi natin kailangang itakwil at parusahan ang ating sarili. Sapagkat tayong lahat ay tinatawag ng Panginoong Jesucristo na maging alagad. Mula sa maliit na pananampalataya ay papalakihin niya. Mula sa mahinang pananalig ay papalakasin niya. Kaya nga si Santiago, sa huling kabanata ng kanyang buhay sa daigdig na ito, natagpuan niya ang kaganapan ng pananampalataya at noon naghahangad siyang maging tanyag at mauna, ilagay sa mataas na posisyon. Ngunit dahil nakatagpo niya ang ating Panginoong Jesucristo, inuyuko niya ang kanyang ulo. At ito ay pinutol dahil sa kanyang pagtestigo sa pananampalataya niya sa Panginoon. Naunawaan ni Santiago na ang totoong kaluwalhatian ay hindi ang pumunta sa unang lugar at kilalanin ang daigdig na ito. Ang totoong kaluwalhatian ay pumasok sa pagdurusa, inumin ang kopa ng pagtitiis, pumasok sa krus, ibigay ang buhay para sa Panginoon at sa kapwa, mamatay sa sarili at makaranas ng muling pagkabuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.